Naging masayang pagsasama nilang dalawa, wala silang nagiging problema. Hindi rin madalas mag-away. Kung magtampo man si Lian, hindi yan pinapatagal ni Santino, kaya lalong nahuhulog si Lian sa kanya. Pero dumadating din sa punto na natatakot siya. Paano kung sa una lang sila masaya? Paano kung sa una lang siya mahalin ni Santino? Ipinilig ni Lian ang ulo niya, bakit niya ba yun iniisip? Magkaiba si Santino at Enzo. Kaya alam niyang hindi magagawa ni Santino sa kanya ang ginawa ni Enzo. Weekend ngayon pero nasa business trip si Santino, kaya nasa loob lang ng bahay si Lian. Sinasama siya ni Santino pero ayaw ni Lian na maging abala pa siya kay Santino. Humiga si Lian sa duyan habang nakatingin sa kalangitan. Pakiramdam niya ang bagal ng oras. Sabado pa lang ngayon at bukas pa ng hapon ang balik ni Santino. Lian! Napakunot ng noo si Lian na may tumawag sa pangalan niya. Bumangon siya sa kanahihigaan niya, saka tinignan ko sinong nasa bahay nila. Hi, Sisinlo! Masiglang bati sa kanya ni Casey Paloma. Hi, anong ginagawa mo dito? Nagtatakan tanong ni Lian. Hindi naman sila close ni Casey Paloma para bisitahin siya dito. Wala naman, ipapaalam sana kita kay Santino na baka pwede kang hiramin pero wala pala siya dito. Akitin sana kitang mag-shopping. Nakangiting wika ni Paloma. 30 na si Paloma pero bata pang tingnan ng mukha niya. Alam ko namang naboboring ka na dito dahil wala nang may loves mo. Kahit nabilangin mo pang dahon sa mga puno, hindi pa darating si Santino. Kaya mag-shopping na lang tayo para makilala na rin natin ang isa't isa. Aniya pa. Pumayag naman si Lian dahil wala naman talaga siyang gagawin. Nagpunta na silang dalawa sa mall at habang naglalakad sila, maraming kinikwento si Casey Paloma kay Lian. Seryoso na si Casey Paloma ngayon habang nagkukwento. Pasensya ka na kung childish ang pagkakilala mo sa akin. Yun lang talagang way ko para ipakita sa mga tao na sa paligid ko that I'm okay, even I'm not. Ayaw kong kaawaan nila ako. Ayaw ko ring malaman ng ex-boyfriend ko na hindi pa ako nakaka-move on sa kanya. Gusto kong makita niyang okay lang ako. Pagkakwento ni Casey Paloma. Sa kanya tipid na nginitian si Lian. Masyado bang madramang buhay ko? Nakangiting tanong ni Paloma. Pero yung ngiti niya hindi naman umaabot sa tenga. Hindi naman, lahat tayo may hindi magagandang nakaraan. If you don't mind, do you still love your ex kahit na 3 taon nang nakalipas simula na maghiwalay kayo? Kuryosong tanong ni Lian. Lumipas pang ilang segundo bago sumagot si Paloma. Oo naman, hindi ganun kabilis kalimutan ng isang pag-iibig, lalo na kung ibinuhos mo ang buong pagmamahal mo sa taong yon. Masaya naman kami noon at lalo kung sumaya nang makita ko may singsing na siyang binili. Pero tinatago niya. So, nag-assume ako na anytime magpo-propose na siya sa akin. Araw-araw magagandang suot kong damit, nakaayos ang makeup ko para kung mag-propose man siya maganda pa rin ako. Pero naglaho ang lahat ng yon nang mag-propose siya sa ibang babae. Mapait na saad ni Paloma. Ngumingiti na lang siya kay Lian but deep inside she's hurt. Nag-propose siya sa sekretary niya na pinagsisilosan ko na noon pa. Pero palagi niya sinasabi sa akin na wala lang yun. Hindi ko dapat pagselosan. Nakita ko yung singsing na suot ng sekretary niya. Katulad ng nakita ko sa mga gamit ng boyfriend ko. Gusto ko magwala. Gusto ko silang saktan. Gusto ko siyang tanungin pero wala akong lakas ng loob. Natatakot akong kapag tinanong ko siya, mas lalo akong masasaktan kapag siya na ang nagsabi sa akin. Kaya tahimik akong umalis at nagpakalayo sa kanila. Wala na rin akong balita sa kanilang dalawa. Yun ba ang dahilan kung bakit naging shopping lover ka? Natawa naman si Paloma. Siguro nga, yun ang dahilan. Let's start shopping. Masyado ng madrama para pag-usapan pang nakaraan. Nagiging okay naman na din ako so don't worry about me. Matamis ang saad ni Casey. Sa katuunang pumasok sa isang bag store, magaling tumingin ng bag si Casey Paloma, habang si Lian tumitingin-tingin lang dahil hindi niya naman kailangan. May binili bang bag si Santino sa kanya? Hindi niya naman kailangan ng maraming bag. Napansin ni Paloma na wala pang nabibili si Lian habang siya ay may mga nabili na. Wala ka bang napipili? Tanong ni Paloma. Umiling si Lian. Hindi naman ako bibili. Sige na, bumili ka na. Ako na magbabayad. Umiling na naman si Lian. Hindi naman kailangan. May mga bag pa ako sa bahay saka may binili rin si Santino para sa akin.
Kung ganon, sa heels section naman tayo. Huwag kang mahihiyang manguha. Ako na magbabayad. Saad ni Paloma sa kinuhang mga binili niya. Hindi naman sa nahihiya si Lian pero bumibili lang siya ng gamit niya kapag kailangan. Pagdating nila sa heel store ay nakapili na kaagad si Paloma. Namili na lang din si Lian para may mabili siya. Binayaran niya na ito kaagad sa cashier dahil may pera naman siya. Binayaran mo na kaagad? Sinabi ko na sa'yo, treat ko na yon para sa'yo. Wala pa kaya akong nabibiling regalo para sa'yo. Hindi niyo kasi ako inimbitahan sa kasal niyo, kaya wala man lang akong naibigay na regalo. Ayos lang yon. Hindi naman kailangan, nakangiting saad ni Lian. Hindi naman na pinilit ni Casey dahil mukhang mahiyain si Lian. Marami nang pinamili si Casey kaya halos hirap na hirap siyang dali ng mga pinamili niya. May konti naman binili si Lian para sa sarili niya, sa lola niya at kay Santino. Kaya mo pa ba? Tanong ni Lian. Yeah, I'm fine, sagot ni Casey pero tumawag na si Lian ng guard ng mall para tulungan si Paloma sa mga bitbit niya. Alam mo, magkakasundo talaga tayong dalawa. Huwag mong iiwan si Santino ha? Nakangiting wika ni Casey Paloma. Tipid lang nang umiti si Lian. Hanggat hindi siya niloloko ni Santino, hindi niya ito iiwan kahit nasubukan sila ng tadhana minsan. Pag uwi ni Lian ay dumating na rin si Santino. Kinuha kaagad ni Santino ang mga dala ni Lian. Kanina ka pa ba? Tanong ni Lian. Mga 2 oras. Bakit hindi mo ako tinawagan para nakauwi ako kagad? Bisa ka lang namang lumabas ng bahay. Wala rin akong kilalang kaibigan mo kaya hinayaan na muna kita. Nag-shopping pala kayo na kaibigan mo ba yung kasama mo? Tanong naman ni Santino. Hindi siya nag-alalang may gagawin si Lian behind his back dahil malaki ang tiwala niya kay Lian. Si Ate Paloma ang kasama ko. Pumunta siya dito kanina at inakit ako mag-shopping. Sumama na ako dahil wala naman akong gagawin. Akala ko ba bukas pang dating mo? Maaga ko natapos yung presentation. Nakuha ko rin kagad yung mga deal. Kaya umuwi na ako. Namiss kita kagad eh. Pigil naman ng ngiti ni Lian para itagong kilig na nararamdaman niya. Siya nga pala, may mga binili rin ako para sa'yo. Napansin ko kasing bilang lang yung mga necktie mo. Kaya bumili na ako ng marami. Bumili na rin ako ng black shoes mo. Hindi ko na kasi alam kung ano pang bibilhin ko para sa'yo. Mukha kasing kompleto na lahat ng gamit mo eh. Tinignan naman ni Santino ang mga pinamili ni Lian para sa kanya't lahat ng yon ay nagustuhan niya. Mabilis niyang inalis sa mga luma niyang necktie at nilagay yon sa trash can. Bakit itatapon mo yung luma mong necktie? Kunot noong tanong ni Lian. Okay na sa akin tong pinamili mo para sa akin. Marami na to, saka panahon na rin para palitan yung mga yan. Thank you love ha. Hinalikan ni Santino sa labi si Lian sa kanya ito niyakap. Natuwa naman si Lian na kahit na maliit lang na bagay, na-appreciate ni Santino. Napansin niya rin komportable na si Santino sa kanya na ipakitang childish side nito. Napapadalas ang pagbisita ni Paloma sa bahay ni Santino at Lian. Nagkakasundo naman sila ni Lian, kaya gustong-gusto ni Paloma ang sister-in-law niya. Kampante naman si Santino na wala ngang masamang binabalak ang ate niya laban kay Lian dahil nakikita niya namang sincero at gusto nga ni Casey ang asawa niya. Masayang tinignan ni Santino ang necktie na suot niya ngayon. Lahat ng kulay na nabili ni Lian ay gustong-gusto niya. Alaki ng pinagbago mo, parang hindi ko kilalang new version mo sir. Pagbibiro ni Justin kay Santino. Tinignan lang naman siya ni Santino. Hindi alam ni Santino kung ano bang nagbago sa kanya. Bilib talaga ako sa kapangyarihan ng pag-ibig. Parang hindi na kita kilala ngayon eh. Nawala kasi yung Santino na palagi nakatutok sa phone para alamin kung nasaan ang girlfriend niya. Alam mo yun? Inirapan ni Santino si Justin dahil palagi na lang itong pinapaalala ang tungkol sa ex niya. Ganon siguro kapag kampante ka at may tiwala sa partner mo. Sagot naman ni Santino. Sinasabi mo bang wala kang tiwala noon sa ex mo? Napatigil naman panandalian si Santino sa ginawa niya, sa kanya tiningnan si Justin. Iniisip niya rin kung bakit ibang-iba siya ngayon kaysa dati. Siguro dahil alam kong hindi magagawa ni Lian sa akin ang lokohin ako. Napapraning ako nun sa ex ko dahil marami na akong nakikitang red flags sa kanya. Ilang beses ko na rin siyang nahuli na may ka-text pero palagi niyang dahilan na tungkol lang yun sa trabaho. Tungkol sa trabaho pero bibi ang tawag sa kanya. Hindi ko rin kailangan mag-alala kung sino kasama ni Lian kapag lalabas. Hindi katulad noon na sa tuwing lumalabas ang ex ko, nalilink siya kung kani-kanino. Nung una binabaliwala ko lang kapag may nagsasabi sa akin na nakita siyang pumasok sa hotel na may kasamang lalaki. Pinilit ko magtiwala sa kanya. Inalis kong mga ayaw niya sa akin at pinilit kong baguhin ang sarili ko. Pero sa huli nagawa pa rin niya akong lokohin. Kay Lian ko lang naramdaman na hindi ko kailangang ipagsiksikan ng sarili ko.
Hindi ko kailangang baguhin ang ugali ko. Siguro nga mali ako sa part na gusto kong malaman kung nasan siya palagi. Masisisi mo ba ako? Minsan na siyang nalagay sa panganib. Hindi ko naman inalam dati kung nasan siya. Nag-aalala lang ako sa kanya noon kaya gusto kong malaman kung nasan siya. Para kung sakaling may mangyari, alam ko kung saan ko siya pupuntahan. Mahabang litanya ni Santino, hindi niya akalain na nagpapakatanga rin siya dahil sa pag-ibig. Maraming beses siyang nahuli ng ex niya na niloloko siya pero dahil wala siyang ebidensya, wala siyang ibang pinaniwalaan kundi ang ex niya. Masaya ka naman na ngayon, huwag mo nang alalahanin ang nakaraan. Aray ko naman, dahil ni Justin nang batukan siya ni Santino. Gago ka pala eh, ikaw itong paalala ng paalala sa akin tapos sasabihin mong huwag ko nang alalahanin. Napapakamot na lang si Justin sa ulo niya. Binatukan ni Santino, napailing na lang si Santino saka siya lumabas ng office niya. Pero nawala mga ngiti niya na makita niya kung sino nasa tapat ng office niya. O anong ginagawa mo pa dyan? Natulala ka na. Sinundo ka ba ng mahal mong asawa? Pagbibiro ni Justin sa kanya nilapitan si Santino. Pero pareho na silang natulala at nawalang ngiti nang makilala niya kung sinong kaharap ni Santino. Hindi nagsalita si Santino, nilampasan niyang babaeng nasa harap niya ng office niya. Zephyr, are you still mad at me? Please talk to me. Nakikiusap na wika ng babaeng pinag-usapan lang nila ni Justin. Dire-diretso lang siyang naglakad palayo si Santino. Wala na siyang planong kausapin ng babaeng winasak ang puso niya. Zephyr, please! Sigaw ni Bianca. Pero sumakay na ng elevator si Santino at mabilis yung isinarado. Iiwas din sana si Justin nang harangin siya ni Bianca. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Tanong niya. Hindi ko alam. Tanging sagot ni Justin. Ayaw niyang mangialam sa personal na buhay ng boss niya. Alam kong alam mo. Please naman Justin Gusto ko lang kausapin si Zephyr. Pakiusap ni Bianca pero umiling si Justin. Kahit na lumud pa sa harap niya si Bianca, hindi niya sasabihin. Pasensya ka na, pero hindi ko talaga alam. Kung nabalitaan mo umalis si Santino sa bahay nila at nawala ng 1 taon, alam mo walang nakakaalam kung nasan siya. Nilampasan na rin ni Justin si Bianca at nagmamadaling makalayo. Napayuko naman si Bianca at napabuntong hininga. Bianca, iha, tawag ni Sonia na makita niya si Bianca. Napanguso naman si Bianca na para bang isang bata. Ayaw niya akong kausapin, tita. Anong gagawin ko? Aniya. Hinaplos naman ni Sonia ang likod ni Bianca para i-comfort to. Hayaan mo na muna at baka mainit pang ulo. Kulitin mo lang siya ng kulitin. Papayag din niya na makipag-usap sa'yo. I know that he still love you. Tipid na ngumiti si Bianca. Hanggang kailan ka pala dito? Tanong pa ni Sonia. Depende po, tita. Gusto kong makausap na muna si Zephyr bago ako umalis. Mabuti yan. Ayusin mo muna ang relasyon yung dalawa bago ka ulit bumalik ng Spain. Tumango-tango naman si Bianca. Wala po ba kayong nababalitaan na may bago na siya? Wala naman. Sigurado akong ikaw pa rin ang mahal niya. Sagot ni Sonia. Tinago niyang tungkol kay Lian dahil alam niyang ginamit lang ni Lian si Santino. Napangiti naman si Bianca. Masaya dahil pagkatapos ng 2 taon, wala pang nahanap si Santino na kapalit niya. Ayos ka lang? Tanong ni Lian nang makarating si Santino sa opisina niya. Ayos lang ako. Nakangiting sagot ni Santino sa kanya hinaplos ang pisngi ni Lian. Nang dumako mga mata niya sa labi ni Lian ay hinalikan niya yon. Mahal kita, tandaan mo yan. Malambing niya saad. Ngumiti naman si Lian. Nahihiya pa siyang sabihin na mahal niya rin si Santino kaya panay lang ang ngiti niya. Nagpa-deliver ako ng lunch nating dalawa. Dito na tayo kumain. Anas pa ni Santino na ikinatango na lang ni Lian. Siya nga pala, dito na muna ako magtatrabaho ha? Hindi ba ako makakaabala? Basta sa trabaho ang focus mo, pareho tayo makakapag-focus sa mga gawain natin. Bakit dito mo gustong magtrabaho? Gusto lang kitang makasama, paglalambing ni Santino. Sa kanya kinindatan si Lian, ngumiti na lang si Lian. Pagdating ng mga in-order ni Santino ay sabay na silang kumain. Napapaisip naman si Santino kung sasabihin niya bang tungkol sa pagdating ng ex niya. Ayaw niya maglihim kay Lian pero paano kung biglang magbagong pakikitungo ni Lian sa kanya? Kanina ko pa ramdam ang mga titig mo. May sasabihin ka ba? Inunahan na siya ni Lian. Napabuntong hininga naman si Santino. Naikwento ko na ba sa'yo ang tungkol sa ex ko? She's here. Dumating na siya ng bansa. Pag-amin niya na ikinatigil ni Lian sa nginunguya niya. Simula nang sabihin ni Santino kay Lian ang tungkol sa ex nito ay napapaisip na si Lian. Dumating ng babaeng, unang minahal ng asawa niya. Paano kung madali lang maagaw sa kanya si Santino? Napahugot na lang ng malalim na buntong hininga si Lian. Pinagkakatiwalaan pa rin naman niya si Santino.
Siniguro naman ni Santino sa kanya na wala na itong balak na balikan pang ex niya. Hi love, bulaklak para sa pinakamaganda kong asawa. Nakangiting saad ni Santino nang makauwi siya. Napangiti naman si Lian sa kanya kinuhang bulaklak kay Santino. Nakikita mo naman siguro na punong-puno na ng bulaklak ang kwarto ko. Bakit pabili ka ng bili? Para ligawan ka kahit nakasal na tayong dalawa. Hindi kita niligawan, hindi ako nakapag-propose sa'yo para pakasalan mo ko. Kaya hayaan mong ipakita ko sa iyong pagmamahal ko. Anya. Napapangiwi naman si Paloma na kasama nila sa sofa. Lumayo-layo nga kayong dalawa sa tabi ko. Ang cringe ha? Reklamo niya. Nilingon naman siya ni Santino. Umalis ka kung gusto mo. Ano bang ginagawa mo dito? Palagi ka na lang nakikikain sa amin. Wala ka na bang makain sa bahay? Ani ni Santino. Kung pagbubunga nga ni moming maririnig ko, dito na lang ako. Ikaw nga hindi mo natitiis ang bunganga ni mommy. Ako pa kaya? Okay lang naman kay Lian na nandito ako. Hindi ba Lian? Baling ni Paloma kay Lian. Oo naman, ayos lang sa akin. Sagot naman ni Lian. Kaya pinalakihan ni Casey Paloma ng mata si Santino. Napapaismid na lang si Santino sa kanya. Sabay-sabay na silang kumain. Masayang-masaya naman ang lola ni Lian dahil nakikita niya na ang masayang pagsasama ng apo niya at ni Santino. Alam niyang sa pagmamahalan din ang uwi ng mag-asawa. Nang matapos silang kumain ay pumasok na sila sa mga kwarto nila. Sa kwarto na ni Lian natutulog si Santino kaya si Paloma ang pansamantalang gumagamit ng kwarto ni Santino. Nakituloy muna si Paloma sa kanila dahil hindi niya na matiis ang pagbubunganga ng kanilang ina. Nakahiga ng mag-asawa sa kama, nakaunan si Lian sa braso ni Santino habang nakayakap siya. Sa kisame naman nakatingin si Santino. Ang sabi mo, pinuntahan ka ng ex mo sa office nyo. Nag-usap na ba kayong dalawa? Tanong ni Lian. Wala akong planong kausapin siya. Huwag mo nang isipin yun. Wala akong planong iwan ka para sa kanya. Palihim namang napangiti si Lian. Palaging sinisigurado ni Santino na hindi dapat pagselosan si Lian, ang ex niya. Paano kung kulitin ka niya? Paano kung gusto niyang ayusin ulit ang relasyon nyo? Kahit na anong gawin niya, hindi ko na siya babalikan. Ikaw na kasalukuyan ko't hindi kita ipagpapalit sa babaeng pinili akong lokohin. Nakagat ni Lian ang pang-ibaba niyang labi para pigilan ang ngiti niya. Tinatago niyang kilig na nararamdaman niya. Umaasa siyang hindi siya lolokohin ni Santino. Hinalika ni Santino sa noo si Lian pababa sa ilong nito hanggang sa labi. Palalim ng palalim ang halika nila hanggang sa pumaibabaw na si Santino kay Lian. Ipapasok na sana ni Santino ang pagkalalaki niya nang dumaing si Lian. Masakit? Tanong ni Santino. Pinasubukan naman ulit ni Lian pero ramdam niyang sakit kaya hindi na lang muna tinuloy ni Santino. Nagtataka naman si Lian sa nararamdaman niya. Hindi na siya virgin para masaktan siya. Daing ni Lian kaya naalarma si Santino. Nakita naman nilang biglang dinugo si Lian. Ano nangyayari? Nagpapanik na wika ni Lian. Wala namang sinayang na oras si Santino. Binuhat niya na si Lian, saka sila lumabas ng kwarto. Idadala na kita sa ospital. Anas ni Santino saka isinakay sa sasakyan si Lian. Naka-t-shirt at manipis na pants na si Santino. Wala pa siyang boxer kaya medyo kitang paggalaw ng pagkalalaki niya. Namimilipit naman sa sakit si Lian habang si Santino'y pinipilit niyang maging kalmado. Pagdating nila sa ospital, dinala siya kaagad sa emergency room si Lian. Sinalubong naman siya ng mga nurse at doktor na naka-duty doon. Mr. Villafuerte, wika ng isang doktor na nakilala niya si Santino. Mabilis na tinawag ng doktor ang mga kasamahan niya at ipinasok kaagad sa isang kwarto si Lian. Naiwan si Santino sa labas ng kwarto. May bakas na ng dugo ang t-shirt niya pero wala siyang pakialam doon. Ang mahalaga sa kanyang kaligtasan ni Lian. Kung alam niya duduguin si Lian, sana hindi niya na lang ito ginalaw. Napapasabunot na lang si Santino sa buhok niya habang naghihintay siya. Marami namang ginawang test kay Lian para malaman nila kaagad ang cause of bleeding niya. Nang maging okay si Lian at mapalitan din ng hospital gown ay pinasok na nila si Santino. Kumusta ka? Masakit pa ba? Tanong ni Santino sa hinawakan sa kamay si Lian. Ngumiti at tumango naman si Lian sa kanya. I'm fine. Tumigil naman na rin ang pagdurugo. Nakahinga ng maluwag si Santino. Hinarap na ni Santino ang doktor para malaman kung bakit dinugo si Lian. Okay naman siya sa lahat ng test na ginawa namin sa kanya, Mr. Villafuerte. Ang dahilan ng pagdurugo niya ay dahil buntis siya. Wala naman kayong dapat ipag-alala dahil safe naman ang baby. Parehong nagulat si Lian at Santino sa sinabi ng doktor. Hindi naman maipaliwanag ni Santino ang nararamdaman niya. Pinaghalo-halong kaba, excitement at saya.
Kung hindi niyo naman mamasamain, pwede ko bang malaman kung anong ginawa mo bago ka duguin? Bali ng doktor kay Lian. Nahihiya naman si Lian na sabihin ng totoo kaya si Santinong sumagot. We were having sex, Doc. Diretsong sagot ni Santino na hindi naman ikinagulat ng doktor. Dahil may mga case talaga na kapag buntis ang babae, dinuduguto kapag nakikipagtalik. Masyado pang masala ng pagbubuntis niya, kaya doble ang ingat ang kailangan nyo. Sa ngayon, hindi pa advisable na pwede kang makipagtalik dahil dinugukat baka masyadong mababang matres mo. Pagpapatuloy ng doktor na ikinatango na lang ni Lian. Ito bang dahilan kung bakit palagi siyang nahihilot na duduwal? Kung sa bagay, 1 buwan at mahigit naman ang nakalipas simula ng unang may nangyari sa kanila ni Santino.